Hello mga kapatid, kumusta po? At ah, live muna tayo ngayon dito sa YouTube channel natin. Merry Christmas! Advance Happy New Year sa inyong tanan, no? Oh, kumusta niya? Ang isi-share ko sa inyo ngayon, ang pag-prepare natin sa Christmas Eve. Ano yung dapat nating gawin? No? Magbili ba tayo ng paputok? At paputukan natin yung mga taong galit sa atin. No? Yan ba yung diwa ng Pasko? Sige, yan ang tatalakayin natin ngayon, mga kapatid. No? So, itong gawin natin ngayon, mga kapatid. Anong gawin natin? Okay? So, mamaya po, at pasalamat pala ako sa mga tumutulong ni Brother Jason Bacolta. Tuwang-tuwa po yung buong pamilya niya. At ang Diyos na po yung magsukli sa mga kagandahang asal na inyong pinadala. Kailangan niya ng 3 million pesos. At kung meron tayong 30,000 ka mga tao na magbigay para sa kanya, direct po yun sa kanya. Sa kanyang GCash, sa kanyang bank account, direct po yun. Kung meron 30,000 ka mga tao, magbigay ng 100 pesos, immediately maoperahan na siya. Yan lang ang hinihintay para tuloy-tuloy po yung procedure, hindi po pwedeng maputol po. At ang unang nanood sa atin si Michael Babes His. Merry Christmas po, Father. Merry Christmas sa inyong tanan, no? So, ngayon ito yung preparation natin sa Christmas Eve. No, ang ganda po nito. Itong theological meaning on Christmas Eve. Ang ganda nito, mga kapatid. Then, ito ang dapat nating gawin dahil magulo yung mundo. Ang gulo ng mundo, ang gulo ng isipan natin, ang gulo ng ating pamilya, ang gulo ng puso natin, ang gulo ng bansa natin. So, ngayong Christmas Eve, ito yung dapat gawin natin. So, mamaya mga kapatid, 5:00 po sa hapon, sa parokya natin, sa Monastery of Carmelites Monastery, magpakumpisal po tayo. At sinisikap ko po na makakumpisa lahat. No, yan po ang kinakailangan natin. Ngayong Christmas Eve. Ano yung dapat gawin natin ngayong Christmas Eve? No? Christmas Eve is not about saints shining. Kaya nga, wala tayong sa Christmas Eve, hindi tayo ng mga santo. Dahil, it is not about them. No, it is about Christ about to appear. The saints step back so that the light himself may enter. So, ang focus natin ngayon is silence. Katahimikan. This silence is not emptiness. So, yung katahimikan natin, it is not emptiness. Bakit tumahimik tayo? Bakit walang kibo tayo? It is appreciating silence. No? Silence instead of celebration. Marami sa atin ay grabe yung party-party. Hindi naman masama yon. Pero dapat meron tayong moment of silence, mga kapatid. The church quiets herself because God is about to speak. So ngayon, mga kapatid, there's a moment of silence na dapat nating pagtutuunan ng pansin. Bakit? Ang Diyos ay nagsasalita sa ating lahat. Sabi ni Saint Augustine, ito po yung highlight natin sa Christmas Eve. Silence. No? Because the Lord is speaking. Not more on celebration, but more on meditation.
but more on contemplation, mga kapatid. The Word of God was made flesh in silence so that He might be heard in the heart. Anong intensyon nito? Ano yung theological reason nito? So that He might be heard, not by your ears, so that we can hear Him from our heart. On Christmas Eve, the church imitates Bethlehem. No applause, no triumph, only listening hearts. So ngayong Christmas Eve, mga kapatid, let us appreciate silence, no? So wala namang ano na ang Panginoon, no applause, no triumph entry, only listening heart. Yan naghahari, mga kapatid. Silence prepare us to receive the eternal word, not merely hear a story. Noise celebrates what has already happened. Silence awaits what is about to be born. So ito po, mga kapatid, sana meron tayong moment of silence po. No, hindi lang puro celebration. Hindi lang puro party dito, party doon. No. Hindi naman masama 'yon. At the end of the day, lalong-lalo na itong Christmas Eve, do you give moment of silence? Yan po ang pinaka-importante, mga kapatid, sa Christmas season. No? So ano pa yung kahalagan? Unang punto na dapat nating gawin, importanteng punto na dapat kong gawin bilang pare, na dapat nating gawin bilang lingkod sa Panginoon. Una, silence instead of celebration. Pangalawa, nating gawin, confession instead of festivity. Before Christ enters the world, the soul must be made ready. So ready na ba yung puso mo? O baka superficial yung kaligayahan na sinicelebrate natin. Baka nag-focus lang tayo sa material blessing. No longer on the most important blessing in our lives, the spiritual blessing. The blessing from above. St. John Chrysostom warns, do not adorn the doors of your house while neglecting the doors of your soul. Wow, ang ganda nito, no? So, ang nangyari sa atin, no, ngayon, grabe na yung decoration natin. Ang liwanag ng bahay. Pero yung kaluluwa natin, we are neglecting the doors of your soul. Wala tayong kumpisal. Wala tayong pagsisisi sa ating mga kasalanang nagawa. Thus, the church opens the confessional not to shame, but to make room. No. So, yung confessional box, not to shame you. Hindi ka ipahiya, but to make room. Christmas is not first about lights and food, but about a cleansed manger of the heart where Christ may dwell. So anong gawin natin, mga kapatid? It is not about lights. It is not about food. It's about a cleansed heart where Christ may dwell. So yung puso natin, nililinis ba natin para dun siya titira sa bawat isa natin? So confession instead of festivity. Yan ang kinakailangan natin. Sadly, many people who are dying sick refuse the Holy Confession. Jennifer Corralde, totoo yan. Dahil wala ng pari. No?
So, ano yung challenge natin? Dapat nating suportaan yung mga seminarista na nag-aaral sa seminaryo para dadami na yung pari. Just imagine, isang pari, 15,000 ka mga taong binibigyan niya ng pastoral care. Hindi basta-basta maging pari, mga kapatid. Pangatlo na dapat nating gawin. Una, silence. Pangalawa is confession. Pangatlo is repentance. Instead of praise, yung pagmuni-muni natin sa puso natin ang damdamin, praise will come, but after repentance. Hindi mag-una yung celebration. Baka lagi lang tayo nag-celebrate. Hindi tayo nagsisi. Hindi tayo nag-ask ng forgiveness sa Panginoon sa pamagitan ng confession. Happy Easter, Father! Christmas is truly merry because the Lord left heaven to save us from sin. Yes. Sabi ni Saint Gregory the Great, explains, no one can truly rejoice in the Lord's birth unless he first mourns his sins. So, ang ganda ng reminder sa atin ng mga santo. Ganda ng reminder sa akin. So, ngayon mga kapatid, ay sinisikap ko na makakonfess din ako sa mga lahat ng kasalanan kong nagawa sa buhay ko. Because Christ comes as Savior, not as ornament. Hindi po siya decoration sa bahay natin. Christmas tree natin, yung bilin natin, hindi po siya decoration. If there were no wounds, there would be no need for a physician. Repentance on Christmas Eve proclaims this truth. We need saving. We need Savior. Paano ka mailigtas ng ating may kapal when you never confess your sins? So, una, silence. Pangalawa is confession. Pangatlo ay repentance for all our sins. At yung mga santo ngayon, wala tayong sinicelebrate na santo ngayon. The absence of the saints on December 24 is itself a catechesis. Ano yung catechesis behind dito? Sabi ni Saint Bernard of Clairvaux says, when the sun rises, the stars disappear. Not because they are gone, but because His light surpasses them. Wow! Ang ganda! The saints do not compete with Christ. They withdraw so that He alone may appear. He alone may glorified. Wow! Yan po yung natin. Yan po yung dapat nating gawin sa Christmas Eve. At sinisikap ko din na available ngayon sa mga parokyano ko. So, alas 5 po, magsimula yung confession natin hanggang 9 po. And then in preparation po sa misa natin, 9:30 hanggang 10:30. And then magpakumpisal pa po din ako hanggang matapos sila. No? So, yan po ang ginagawa natin. Yan lang po yung pamasko ko sa inyo. Hindi basta-basta. No? So, it's a bit of a mix of heavy drinking and excessive smoking. I hope it's peaceful and a spoiled youth won't cause trouble in the streets anymore. And I hope there's a catechism to teach the importance of confession. Totoo yan, Sister Jennifer Corralde. Yan ang ginagawa natin ngayon. Dahil, yan talaga yung dapat nating gawin. Lalo na sa Christmas Eve. Hindi po paputok. Hindi po party-party lang. No? Yung party natin without repentance, kulang po yun. Kailangan po natin. Kailangan ni Father Darwin, kailangan nating lahat na nandito na nakikinig sa programa natin.
Sana po ay may natutunan kayo sa kunting kaalaman na sinishare ko sa inyo. At dito na tayo mag-live ha, from time to time. At yung live natin mga 15 minutes lang, 10 minutes lang para marami kayong matutunan po. At direct to the point yung punto por punto natin na na-share sa inyo. Okay? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come. Their will be done on earth as it is in heaven. Give us this day the bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. So fight Team Maria, the tax of thee with a humble heart po. God bless. Advance Merry Christmas. God bless po sa ating lahat.